Sa bansang France, natapilok at tuloy ang sumubsob ang ilang modelo habang sila'y rumarampa. Yan, gaya na lang yung modelo niya. Panoorin nyo. Ayan, yan. Naku, hindi lang po isa o dalawa, kundi 3 beses pang nadapa. Ganyan din na nangyari sa isa pang modelo. Agaw eksena rin ng isa pang modelo na tila nahihirapan sa mataas sa takong ng kanyang sapatos. 3 beses din siyang natapilok. Pero tuloy pa rin ang fashion show na pinangunahan ng supermodel na si Naomi Campbell. Sinagawa ang fashion show para makalikom ng pondo para sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Dalawang sugatan matapos bumigay ang palitada ng isang pundasyon sa NAIA Terminal 1. Napasugod tuloy doon si Pangulong Aquino para mag-inspeksyon. Nakatutok si Susan Enriquez. Tila na bahala si Pangulong Noynoy Aquino sa balitang may bumagsak na kisame sa NAIA Terminal 1. Kaya mula Davao City, dumiretso ang Pangulo ngayong hapon sa Terminal 1 at ininspeksyon ang sinasabing kisame. May dala pang flashlight ang Pangulo para makita ang maliliit na detalye. Pero hindi kisame kundi palitada ng isang pundasyon sa basement ang bumigay at nakasugat sa dalawang nagtatrabaho sa NAIA. He might as well drop by Terminal 1 to see for himself what really happened yesterday as far as the report of that the ceiling collapse. So nakita naman niya, hindi naman ceiling ang collapse dahil the ceiling are concrete. Ano talaga yan? Ang bumigay yung plastering or yung palitada. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DOTC Secretary Jose Ping de Jesus. Dahil sa insidente, iniutos ng Pangulo na bilisan ang pagsasaayos ng Terminal 3 para maging fully operational na ito, lalo pat may kalumaan na rin ang Terminal 1. Nag-aalala kasi ang Pangulo na makaapekto sa turismo ng bansa ang mga negatibong report tungkol sa mga paliparan. Magugunit ang kamakailan na paulat na kasama ang NAIA sa worst airport sa mundo. Well, instruction niya kanina, look what needs to be done dito sa Terminal 1, considering also na matanda na ito, and we better do it fast in order to prevent any injuries or loss of property, damage to properties. Airport mo is the first that tourists will see, and the last they will see when they leave the country, so it becomes the first and the last impression. Tuloy-tuloy naman ang pagsasaayos sa Terminal 1. Yun nga lang, hindi raw maiwasan na dahil sa kalumaan ng gusali ay nagiging marupok ang ilang bahagi nito. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilang linggo na lamang, pasukan na naman, kaya naman inumpisahan na rin ng GMA Kapuso Foundation ang taunang unang hakbang sa Kinabukasan Project. Umpisa na po ng paghatid ng complete set of school supplies sa mga may hirap na mag-aaral sa ilang piling paaralan. At una po sa aming pinuntahan, ang mga katutubong kapuso sa kabundukan ng Kalinga. Pero sa aming biyahe papunta roon, maraming balakid ang humarang sa aming daan. Sa pagpasok namin sa bulubundukin ng Kalinga, inasahan na namin ang masalimuot na daan. Gayunpaman, naging pagsubok pa rin ang pagharap namin sa malakas na ulan, malapot na putik, at matatarik na bangin. Muntik na rin kaming hindi makalusot patungo sa isa naming misyon dahil sa pagharang ng isang nasirang sasakyan at gumuhong lupa. Kaya't pinagpasyahan naming maghukay ng panibagong daan mula sa guho para lang makatawid. Hinarangan na rin ng natumbang puno ang aming truck. Pero sadyang porsigido po ang GMA Kapuso Foundation na maihatid ang mga school supplies sa mga batang Kalinga. Naging sulit ang lahat dahil kahit ito ang unang pagkakataon namin sa Barangay Uma, mainit nila kaming sinalubong ng kanilang katutubong sayaw at awit. Dito namin nakilala si Amir, isa sa mga batang nakatanggap ng gamit pang eskwela. Paggawa ng walis tambo o sagat ang kanilang ikinabubuhay. Tapos na mag-harvest, mahirapan kaming maghanap ng pera at saka gamit sa mga bahay. Hirap man sa buhay, hindi sila nawawala ng pag-asa dahil sa pangarap ni Amir.
Ako mistalog. Hanggat may mga batang nangangarap, patuloy po naming susuungin ang daan para sa unang hakbang sa kanilang kinabukasan. Ma'am Mel Tiangco, salamat po kasi sa kalayo-layo ng ating barangay. Ito po yung isa yung pinili para puntahan. Ito po ang aming handog sa inyo. Maraming salamat sa handog ninyo. Naku, ang ganda-ganda, ang tibay-tibay at masinsin. Maraming salamat sa Barangay Uma dahil sa inyong handog sa akin. Bukas, abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng aming pagbisita sa bulubundukin ng Kalinga. Ngayong buwan ng Mayo, nakakalat na po ang mga staff ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang sulok ng bansa para magbigay ng mga gamit pang eskwela. Kung nais po ninyo maging bahagi o magbigay ng donasyon para sa proyektong yan, magsadya po lamang sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, traffic enforcer na nakiptumano ng taxi driver. Ay, pakat. Pangulong Aquino naghihimutok sa pagtutok ng publiko sa kanyang buhay pag-ibig. At ang panig ni Richard Gutierrez kaugnay ng pagsita sa kanyang driver sa Commonwealth Avenue. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.